Okay, mga balitang West Philippine Sea ulit ang pag-uusapan natin mga kapatid. Kinundi na ng Amerika etong ginawa ng China sa mga barko ng Pilipinas nitong kamakailan lang. Sabi rito sa report mga tol mula rito sa WION, eto basahin natin US condemns China over Philippine vessel clash. And the United States has condemned China for ramming and water cannoning a Philippine vessel on October 12 near T2 Island in the South China Sea. Washington called Beijing's action dangerous and a threat to regional stability. Yan ang sabi ng US ng Washington. Sabi dito, the US reaffirmed o iginiit mga kapatid ng Amerika ang patuloy niyang pagsuporta sa Pilipinas. Sabi rito, its support for the Philippines in confronting China's aggression o Chinese aggression. Noting that China's maritime claims and coercive actions undermine peace and prior agreements. Article 4 of the 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty covers attacks on Philippines forces on vessels in the South China Sea. The incident comes amid mutual accusations between China and the Philippines. The US has urged China to respect international law and avoid action that escalates tensions in the region. Ang kaso nga mga kapatid, manhid na tong bansang to Hindi na sila tinatabla ng ganyang klaseng mga pagkukondina. At para nga sa kanila mga tol, etong US ang isa sa mga nakakagulo dyan. Ang US ang isa sa mga sumisira ng kapayapaan dyan. Ganon din ang Amerika. Ang tawag nga nila sa atin, di ba? Legit troublemaker. Sabing ganon mga kapatid. Genuine troublemaker. Yun ang tawag sa atin. Biruin mo hinaharas tayo sa loob mismo ng ating teritoryo. Teritorya natin yan mga tol. Hindi na yan exclusive economic zone Hindi na exclusive economic zone yung pinag-uusapan natin. Kasi exclusive economic zone, hindi naman teritoryo ng Pilipinas yan Ang tawag natin dyan, exclusive economic zone. Meron tayong jurisdiction dyan. Meron tayong karapatan na manghuli ng isda, pakinabangan, yung mga likas na yaman na nandiyan dyan. Pero hindi natin siya teritoryo. Meaning hindi gumagana dyan yung batas ng Pilipinas. Pero doon sa territorial waters natin, kumbaga bahagi pa rin yun ng Pilipinas. Wala nga lang lupa kasi dagat na yun Pero teritoryo pa rin natin yun. Kung ano yung batas na umiiral dito sa atin, umiiral sa loob ng teritoryo natin. Ang problema, sa mismong teritoryo natin, nakakaranas tayo ng mga ganito at tila hindi umiiral yung batas natin dyan. Depende kasi kung paano natin ipapatupad yan Well anyway, panoorin natin ito mga kapatid South China Sea clash, US warns China after Philippine vessels attack near T2 Island. Originals. Sabi rito, originals. So panoorin natin. Binangga, winater cannon sa loob mismo ng ating teritoryo. US condemns China for ramming and water cannoning a Philippine vessel on October 12 near T2 Islands. O Pag-asa Island yan mga tol. T2 Island ang tawag nila. Washington says Beijing's actions are dangerous and threaten regional stability. Actually, ang tingin naman ng China dyan mga tol, pinapangalagaan lang daw nila yung interest nila. Tayo daw mga tol yung illegal na pumasok sa kanilang teritoryo. Yun yung kanilang naratibo mga tol. Kahit na iba ang sinasabi ng international law. Ngayon, sa mga tao, sa mga makakapanood, international community man yan o dito sa Pilipinas, sino ang gusto ninyong sundan natin? Yung sinasabi ng international na batas o sinasabi nitong bansang to? No? Kayo na lang ang mag-decide. US has reaffirmed support for the Philippines in confronting Chinese aggression. Dahil nga meron tayong Mutual Defense Treaty na yung isang mambabatas natin gusto niya yung ibasura. US said China's maritime claims and coercive actions undermine peace and prior agreements. Article 4 of the 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty covers attacks on Philippine forces or vessel in the South China Sea. Kaso hindi kabilang kasi doon yung water cannon mga tol Hindi kabilang doon Ang kabilang doon is yung mga armed attack. Yun lang. Yun yung kabilang doon. Pero yung mga pagbangga, di ba? Yung mga ramming, ano sa tingin ninyo?
clash follows mutual accusations between China and the Philippines over the incident. No? Nagsisisihan lang ang magkabilang bansa, ang Pilipinas at saka ang China. US has urged China to respect international law and avoid escalating tensions. Ito yung problema nga eh, 'di ba? Sinabi nga natin manhid na yan mga tol eh. Biruin mo after few days na nangyari itong itong kaganapan na yan. Meron panibagong ulat mga tol. Dito naman tayo sa News 25. 25 barko ng China hinarang ang mga barko ng Pilipinas. Bagong-bago lang to mga kapatid, no? Bagong balita to. Hindi to nakaraang buwan pa o nakaraang linggo pa. Bagong pangyayari lang to. Ito naman ay sa Bajo de Masinloc o sa Scarborough Shoal. Panoorin natin mga tol mula rito sa News 5 Everywhere. May panibagong pangaharas na naman ng China sa mga barko ng Pilipinas malapit sa Bajo de Masinloc sa Escoda Shoal. Ilang araw lang yan matapos nilang i-water cannon at banggain ang BFAR vessel sa may Pag-asa Island. Diba? Bago yon mga tol. Bago yung pangwa-water cannon nila rito sa may Pag-asa Island, meron pang nauna dyan habang namamahagi ng tulong yung BFAR dito sa may Scarborough Shoal. Diba? May nangyari ding ganyan mga tol na pangwa-water cannon ng China. May nasugatan pa nga, diba? Nasugatan yung tenga ng isang crew ng BFAR. Diba? Paulit-ulit kasi mga tol. Dahil paulit-ulit lang din naman yung tugon natin. Puro diplomatic protest, puro ganon. So, alam nyo, walang nangyayari pero umaasa tayo na may mangyari. Umaasa tayo na may magbabago. Paulit-ulit lang din naman yung ginagawa natin. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Ito ang bagong video ng Philippine Coast Guard. Hinarang ang mga barko ng Pilipinas at nagsagawa pa ng dangerous maneuver ang mga barko ng China. Ayon kay Wala sila siga dyan. PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nais patang umaaligid ang mga China Coast Guard vessel at Chinese Maritime Militia. Meron pang isang helicopter ng People's Liberation Army Navy. So 3 barko ng BFAR to Yan ang naninindak sa mga barko ng Pilipinas na ang misyon lang naman ay maghatid ng tulong sa mga mangingisdang Pinoy malapit sa Bajo de Masinloc. Ang misyon lang naman ay maghatid ng tulong sa mga mangingisdang Pinoy sa may Bajo de Masinloc. Napakakawawa talaga natin. Grabe. Di ba kayo naaawa sa sarili natin? Ako naaawa na ako sa sarili natin. Naaawa na ako sa mga Coast Guard natin saka sa mga BFAR natin. Pero wala, hindi tayo makatugon eh. Hindi tayo hindi tayo makabawi man lang no? Kahit mapisil man lang sana yung ilong. Pero mga tol kasi, kung iisipin nyo, para din naman yan sa kapakanan nating lahat. Kasi kung babawi itong ating mga barko, mas lalong mag-e-escalate yung tension. Kasi nga mga tol, kilala na tayo mula kaloob-looban ng mga bituka natin, kilala na ng China Alam na nila mga tol kung ano lang yung meron tayo. Kaya hindi tayo pwede magtapang-tapangan sa kanila. Kumbaga parang merong isang tao, ito example lang merong isang tao, alam mo kung ano yung kahinaan niya. Alam mo kung ano yung kapansanan niya. Alam mo kung saan siya mahina. Lahat ng sikreto niya alam mo. 'Di ba? For example lang. Tapos bigla siya magtatapang-tapang sa'yo mga tol. Hindi mo nakatatakutan yung kasi alam mo na kung paano mo siya pababagsakin So ganun din mga tol Hindi tayo pwede magtapang-tapangan sa kanila kasi alam nila yung kahinaan natin. Alam nila kung saan tayo pupuntiryahin mga tol. Ang meron lang talaga tayong naipagmamalaki sa kanila is yung mga kaalyado nating mga bansa. Diba? Yun yung meron tayo mga tol. Pero ang puwersa ng Pilipinas, alam nilang wala tayo talaga nun Diba? Yung mga warship natin, kadalasan yan, puro pang exercises lang din Pang display, kumbaga, no? Kasi nga, pag ginamit natin yan sa kanila, mga tol, ayaw ng ating mga otoridad na maulit yung nangyari noong 2012 na kung saan, mga tol, nung tayo'y nagpadala ng warship dyan, nagpadala rin sila ng warship at mas marami pa, tapos nagkaroon ng standoff dito sa may Bajo de Masinloc. Yun nga rin yung year, yung time, na nasakop ng China yan mga tol. Inabot ng ilang buwan din yun, yung standoff dyan mga tol. Ano pa kasi tayo nun matapang pa tayo nung mga panahon na yun Nung mga panahon na yun, matapang pa tayo. Aarestuhin dapat ng Navy natin yung mga nakitang mangingisdang Chino na nanghuhuli o nangunguha ng mga ipinagbabawal. So aarestuhin talaga dapat sila. Ang problema, biglang may nagsidatingan
ng mga barko ng China. Yun, nagkaroon ng standoff doon. Yun yung iniiwasan nilang maulit ngayon. Diba? Nagkaroon nata sila ng trauma dun sa pangyayaring yun. Kaya eto tayo ngayon, diba? Sinasabi ng West Philippine Sea, yung command ba tawag nila doon? For the West Philippine Sea, hindi magpapadala na National Task Force for West Philippine Sea, hindi magpapadala ng warship kasi baka kung ano daw ang mangyari kapag warship to warship na. So, yun ang iniiwasan natin, mga tol. At Escoda Shoal. Ayon pa kay Tariela, sa unang pagkakataon, nadokumento ng PCG ang radio challenge ng CCG na nagsasabing posibleng masira ang mga bangkang pangisda ng Pilipinas sa tinawag nilang Environmental Reserve. Buwelta ng PCG, tanging ang Pilipinas lang ang may kapangyarihan na magtalaga ng mga tuturing doong environmental protection areas. Sa kabila ng panghaharas, success ang resupply mission ng PCG at BFAR. Nangyari yan matapos ang panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas nito lamang linggo malapit sa Pag-asa Island. Pero alam nyo, sa totoo lang hindi ko makokontrol yung damdamin ng mga taong nanonood. Hindi ko makokontrol yung damdamin ng mga Pilipino na nakukulangan sa aksyon ng PCG. Ang tangi ko lang magagawa is paalalahanan kayo. Ang tangi ko lang magagawa sa reaction natin is kumbinsihin kayo na hinay-hinay lang sa inyong damdamin. Kasi mga kapatid, no, kung gagamitin natin lahat ng ating, kung ano yung meron tayo, hindi pa rin yan sasapat sa kung anong meron sila. Diba? Kahit ubusin na natin lahat ng bala, lahat ng mga warship natin, ipadala na natin dyan, hindi yun aabot man lang. Kahit man lang ata 1/4 ng meron sila. So, ibig sabihin mga tol, talagang hindi tayo kayang tumapat pa sa puwersa na meron sila. Ang kailangan nating gawin is mag-abang, mag-intay na baka sakali mga tol, no, may pagbabago pang maganap dito sa ating bansang Pilipinas na actually hindi naman kasi kasalanan talaga ng mga PCG yan . Kasalanan yan mga tol, diba, ng mga kurakot dito, ng mga korap. Yung pag-usapan nga natin kahapon, di ba, nakakasakit lang din sa damdamin dahil yung napakaraming pera, dahil di naman talaga mahirap ang Pilipinas yung napakaraming pera na sana ang pinaggamitan is sa mga shipyard para makapagpagawa tayo ng mas maraming barko, sa depensa, di ba, pondohan yung ating depensa, wala binulsa ng maraming, binulsa ng iilan mga tol, di ba? Binulsa ng iilan na ngayon ay gusto pa ata nilang maging sila pa yung biktima. Yun na mahirap doon mga tol . Kitang-kita na kasi yung corruption dito sa Pilipinas. Nakaka-bad trip lang din talaga panoorin. No? Pero ito na yung nangyayari ngayon . Kasunod niyan, nakuna ng PCG ang mga kakaibang struktura na nasa loob mismo ng bahura sa bahagi naman ng Baho de Masinloc. Pero yun mo dito sa China, di ba? Yung mga corrupt officials sa kanila napapatawan ng bitay. Ganun sa kanila mga tol, napapatawan ng bitay. Dito mga tol, wala Tayong mga Pilipino ang tila unti-unting binibitay dito sa ating bansa Kaya tingnan nyo, ang daming mga professionals, mas pinipili na lang maglingkod sa ibang bayan, maglingkod sa ibang lahi para sa kanilang pamilya, kaysa magpakabayani rito sa Pilipinas. Diba? Ibig sabihin, nagpakabayani yun, dito sila magsisilbi, napakababa ng sahod, depende kung saan ka pa, kung nasa probinsya ka o nasa Maynila ka. Diba? Ang baba ng sahod, kulang na kulang para sa'yo, sa pamilya mo. So ang ginagawa nila, pumupunta na lang sila ng ibang bansa. Diba? Doon na lang sila nagtatrabaho. Tapos tinuturing silang bagong bayani. Kapansin-pansing 2 kumpol ito na mistulang pundasyon na nakalubog sa ilalim ng tubig. Inireport na yan sa Armed Forces of the Philippines. Naka-alerto raw sila sa mga posibleng mangyari. Hinala naman ang Philippine Navy sa nakitang estruktura. They could be remnants of the old structures that were there on Baho de Masinloc. But we have to understand that in the past, in 1997, there was an attempt to erect a steel structure by the Chinese Communist Party, which was blown up by our Philippine Navy forces. Sa gitna ng mga bagong panghaharas, magpapadala ulit ng diplomatic protest sa China ang ating Department of Foreign Affairs. We will be doing the protest siguro baka bukas pa. It's not that easy to make a protest. We just have to get all the information from the concerned. It's not easy to get a protest. Kailangan daw munang
makuha natin lahat ng information. Tapos pagdating doon, binabasura lang din ng China yun di ba? Nagbabalita mula sa front. Kaya ako naniniwala talaga ako dun sa peace through strength. Lagi natin mga tol, ibinibigay na example para mas maintindihan ng ating mga kababayan. Diba? Yung isang bangko na puno ng pera sa loob, diba? Para maprotektahan mo yung kayamanan na nandiyan dyan sa loob. Hindi sa pamamagitan ng magpapaskil ka doon sa pinto na pakiusap sa lahat ng mga magnanakaw, wag ninyong papasukin ang bangkong ito dahil lahat ng perang nandirito ay pera ng mamamayang Pilipino. Hindi pwede yun. Diba? Kailangan mong maglagay dyan ng seguridad, security guard. Kailangan mo maglagay dyan ng mga gwardya na de armas. Diba? Mas maganda kung magtatayo ka ng bangko yung malapit pa sa istasyon ng mga pulis para safe ka talaga. Diba? So ngayon dito sa ating bansa, para hindi ka masakop at angkinin ng ibang bansa yung teritoryo mo, kailangan mo rin ng puwersa. Hindi mo pwedeng pakiusapan lang ng pakiusapan yan. Lalong-lalo na kung yung international law nga, hindi rin naman nila kinikilala. Ikaw pa? Tayo pa ba? Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.